Hello, good morning. Good morning to all of you. Welcome back to my channel, Destiny Unveiled Daily. So this morning, this is for the reading for Gemini. Na-shuffle ko na at nilagay ko na lang para madali ang video ko, hindi masyado mataas, no, ang video. Okay? So Gemini, this is your message for today. Din ito for within 3 days or okay. This is within 3 days or for today. Okay? Yung iba is past. Okay? So if I just want to ask you a favor, if makaka-resonate kayo sa message na ito, please subscribe to my channel and hit the bell, mag-like, okay? So, Gemini, ito yung message for you today. Okay, your first card is Temperance. Okay? Temperance is an energy of balance, okay? Yung patience, okay, and harmony. Siguro, so this is some of Gemini is kailangan ng patience, right? Patience sa lahat ng ginagawa mo or emotion mo. Yung siguro some of you may inaayos na schedule para or aayusin mo yung mga schedule mo para hindi ka ma-burn out. Huwag mong madaliin ang mga gusto mong gawin, okay? So something like one step at a time siguro, okay? So piliin mo yung kalmadong pakikipag-usap imbis na makipag-away, some of you Gemini, okay? So be patient, okay? So some of you also Gemini, siguro magtitipid ka at you are going to focus on your expenses also, okay? So wag magmamadali kung may mga pinag-iisipan ka, siguro mga babayarin kung hindi naman talaga kailangan, o siguro unahin mo yung anong priority mo na ano gagawin mo, okay? Huwag mo lahatin para hindi ka ma-tired, ma-burnout ka sa ginagawa mo or mga desisyon mo, okay? Okay, the second card is the Seven of Wands. This card, guys, is itatanggol or you are going to tanggol mo yung sarili mong paninindigan or you do blocking para hindi makakapasok ang mga bad energy, toxic energy, yung mga taong gagamit sa energy mo na wasting of time, okay? So yun, pipiliin mo yung energy na papasukin mo sa buhay mo today, okay? Alright, so maybe some of you might you're going to have your own opinion, stand in your own opinion, even if other people don't like your opinion or don't like your idea. So stand by your own opinion, or so what I mean is yeah, block those people who are using your energy na hindi naman kailangan, no, para lang yung pwede naman pero wag lang yung ubusin mo yung oras mo for them, okay? Kasi marami ka pa namang gagawin sa buhay mo, right? So siguro yun ang block other energy. So do not let people use your time, use your energy, no? Some of you may magkakasalungat kayo ng mga opinion, siguro have your own stand on your own ground, okay? Stand your own ground. So, okay, some of you ay magpapatuloy sa negosyo kahit maraming kaaway, maraming nagbabatikos or mga jealous people, okay? So just go on, continue your business. Normal lang yan. May mga competition sa buhay, competition sa negosyo. That's normal. Without competition, hindi ka naman mag-i-improve, no? Because of competition, because of comments, bad reviews, it will make you a good person, a good entrepreneur, okay? A better entrepreneur, rather. Sige lang, patuloy ka lang. O tsaka, some of you are pagharap ng something like face those or inggit na tao, mga jealous people, yung competition sa trabaho, sa negosyo, sa buhay, love life. So yun, block them, okay? You can block them, stand your own ground, okay? Whatever it is, okay? So next you have the Eight of Sword. So you're stuck, parang naiipit ka sa sarili mong isip, sa sarili mong takot. You're stuck in your own fear, okay? Nasa isip mo lang yung takot,
Okay? Siguro pakiramdam ni Gemini ay hindi ka makakaalis sa toxic. Siguro toxic na relasyon, toxic na trabaho. Okay? Some of you also parang nasa isip mo hindi ka makakagalaw eh. Hindi mo alam ang gagawin kasi naka-blindfold ka. Tsaka nakagapos ka, parang hindi mo alam paano kumilos. Hindi ka makakilos. Siguro may toxic nga sa relasyon mo. Toxic yung hindi naman siguro sa trabaho ito. Siguro relasyon talaga ito. Kasi kung sa trabaho, why hindi ka makaka-move, no? You need to move kasi trabaho yon. But when you're in a relationship na toxic yung karelasyon mo, of course, hindi mo alam paano ka may gusto kang gagawin, hindi ka maka-action kasi natatakot ka. Baka maano ka sa karelasyon mo. Sa, whether it's a family or your partner or your husband, no? Husband or wife, no? Karelasyon mo. Whoever it is. Girlfriend, boyfriend. Parang ano ba? Yung karelasyon mo lang yung sa desisyon sa buhay mo, something like that. Toxic na tao. Akala mo toxic na tao, ano lang? Yun lang ding may karelasyon na siya lang yung nagdesisyon sa buhay mo. Yun na toxic. No? Toxic 'yan. Akala mo yung lang na hindi ka makakagawas ng bahay? No. May mga karelasyon din na siya yung parang nagdesisyon na sa buhay mo. Okay? Whether you're a man or a woman. So, yun. Naiipit mo yung sarili mo sa takot sa tao. Okay? So, pakiramdam mo, parang hindi ka na makakaalis sa toxic na relasyon na yan. Overthinking. Too much overthinking. Maybe, yeah. Baka may nakakatanggap ng mga bad news. Natatakot masyado. Okay? Some of you, nakakatanggap ng demand letter. Yeah. Huwag kang matakot. Lahat ng bagay, lahat ng problema may solusyon. Kung di mo alam ang solusyon, mag-research ka. I'm telling you. Itanong mo sa YouTube, maraming mga content doon na mga kung wala ka pang pera, huwag ka naman masyado talaga sa kung baka may natatakot ka sa siguro demand letter. Huwag kang matakot. Hanapin mo yun sa YouTube, maka-gather ka ng information, okay? So, kasi may ako na parang hindi natakot sa demand letter, okay? Yeah, nakakatakot naman talaga yun, pero huwag naman yung ubusin mo yung oras mo. Kasi huwag mo ubusin yung oras mo kasi natatakot ka, right? Natatakot ka kasi wala kang pera. No, hanapin mo yon sa YouTube. Kasi kung wala kang pera, hindi ka makapunta ng abogado. Okay? So, ask YouTube. There's a lot of content there about anything. Okay? Kahit trabaho pa yan, nandun lahat sa YouTube. Halos lahat nandun na sa YouTube. Okay? So, some of you also, may mga paniniwalang hindi mo kaya kahit may kakayahan ka. Okay? So, in short, this, for me, 8 of Swords, parang, parang natatakot ka. Just in your mind lang. Okay? Para kang wala kang mapuntahan. Parang ikaw lang yung nagsulo sa problema. Alright? So, go to YouTube. Whatever it is, whether it's cases, any kind of cases, you can find it there. Okay? Or, toxic relationship, ano mo yan? Gawin mo yan ng paraan. Huwag kang paluko-loko. May utak ka naman. Okay? Maging wais ka rin. Kung wais yung, toxic na karelasyon mo, maging wais ka rin. Huwag kang magpadala sa kanya. Stand your own ground. Okay? Kung wala kang kung alam mo 'yon, alam mo yung gagawin mo. If you have children, you know what to do. Okay? As long as you live. Okay? Kung anong para sa iyo ang maganda. Kasi kahit ano pa man, kahit ano pa man ang decision mo, kung you can feel it na this is the right thing to do. You have to balance kasi in a relationship, dalawa kayo. Dapat magkakaano din kayo. Magkakamit yung kagustuhan nyo. Kasi pag ka rin, magiging magkahiwalay naman kayo kung you have to against him too much. But you have to think for your own self and for the benefits for the family kung may pamilya ka. Okay? Pero, kung wala lang kayo, para lang kayong mga boyfriend and girlfriend, para lang kayong mga nagmi-meeting each other in parang, nakita-kita lang kayo, wala naman talagang relasyon. Kung may relasyon kayo lang yung may alam, alamin mo yon. Parang, kasi some of the relationship ay very toxic, lalo nang siguro yung lalaki is, older than you. Okay? Older than you. And then, parang kinikip ka lang, tinatago ka lang dyan. So, anong gagawin mo? Okay? Think for your own self. Okay? Think for your own self. Yung iba din kasi, kahit alam na ginagago na, nagpakagago pa rin. Okay? Wala namang mahintay. Wala namang maklaim. You understand? Alright. Next, we have the 8 of Pentacles. Sorry guys. 8 of Pentacles. Ito ay, you're being so hardworking, Gemini. Okay? So,
it's the mastery of siguro doing the right thing every day. Siguro kung saan nagninegosyo ka, keep on moving ka lang, keep on doing para sa negosyo mo, para makakaahon at the end of the month, makakabayad kayo sa mga renta nyo. Okay? So, laging parang minamaster mo yung negosyo mo. Okay? O yung ginagawa mo. Kung it's a mastery or it's a skills, ginagawa mo every day. Okay? Napapractice ka. Kung nagninegosyo ka, you're thinking of another kinds of products, of another kinds of anong ihain mo sa customer mo. Kung may products ka na hindi naman masyado mabili, and you need more sales. Okay? You need more sales kasi marami naman talaga yung maybe some of you Gemini, maraming babayarin. Okay? Babayarin. Kasi if you have the physical store, if you don't own the unit or the store where you are, so nagre-rent ka doon. So you need to pay at the end of the month. If you don't manage it personally, siguro may tindera ka. Okay, may mga salesman ka, sales boy, sales lady. Kaya you need to pay it either daily or monthly or 15/30. Okay? So may talaga, may expenses. Okay? So kung may mga so masterin mo talaga yung negosyo mo. Kung may mahina, mag-isip. Mindset lang 'yan. Mag-isip ng panibagong produkto para makabayad lang. Hindi naman na yayaman tayo. If sa negosyo, hindi yan. Mahaba ang dyan. Mahaba. Depende sa laki ng negosyo mo. Depende sa klase ng negosyo mo yan. Hindi naman kasi yung sabihin mo na, yayaman ka sa negosyo. Pag malakihan, mahal yung negosyo mo. Like house and lot. House and lot is so expensive. So, in that expensive, mahal ang, ang produkto mo. Yayaman ka doon. Pero, hindi naman, barya-barya lang yung natin, mga profit natin. Paano tayo yayaman? Buhay-buhay lang. Okay? So, kailangan mag-isip, pagmasterin kung anong gagawin kung may may mahina ang sales for that kind of product. Mag-isip. Okay? Para hindi ma-close yung yung negosyo mo. Okay? So, Gemini, I believe that you are smart. Okay? So, makapag-isip ka talaga. Mag-research ka. So, may pag-aaral dito para umangat yung negosyo mo. Okay? Or trabaho mo. Para aangat ka yung skills mo if you're in the job. Okay? At saka, paglaanan mo talaga ng oras. Okay? To be skilled in your craft. Okay? To be skilled in your hobbies or skills. Okay? So, next, you have the 10 of Pentacles, kaligayahan at pagkakaisa ng pamilya. Oh, this is the perfect happiness for the entire family, Gemini. Okay? So, may masayang halo-halo to some of the Gemini, kasama ang kanilang pamilya, may celebration, may peace and harmony sa tahanan ng mga Gemini. Okay? At saka, may there's a success. This is also a sign of success sa matagal mo ng pangarap. Okay? So, may pagkita-kita. There's parang gatherings sa mga mahal sa buhay. Okay? Kaya there's a happiness for the entire family. Okay? So, the next, you have the Ace of Wands. Ito ang bagong simula. It's an offer of a new beginning. A new inspiration given by the universe. Okay? So, may papasok na bagong offer, opportunities, project. May pagkakaroon ng sudden idea para sa isang negosyo or sa isang skills. Anong gagawin mo? Okay? May pagkakaroon ng spark ng bagong relasyon. Okay? So, that's very nice. There's a very nice beginning of the week. Okay? Today is Monday, Gemini. Ang ganda ng baraha mo. There's a new beginning. The next card, you have the 10 of Swords. So, may ending. At may pagbagsak. May ending. May ending kasi may magsisimula. Okay? Okay? Kung may kung may nagkasakit dito, mag-heal na siya. There's healing here. Okay? Sige, some of you, Gemini, may magtatapos na relasyon na masakit dahil kailangang tapusin. Okay? Some of you, may magtatapos sa mga masakit na dinadala. Okay? Yung, parang natatakot, yung, parang, na sila, parang hindi na sila makapag-isip. Yung na-trauma na sila. You'll meet the healing ngayon. Okay? Parang, tatapusin mo na ngayon yung mga haka-haka, mga takot na nasa isip mo.
and you can have the new beginning. Okay? So, some of you, may pag-alis sa toxic na relasyon, may tatapos sa masasakit na relasyon, at saka may pagyakap sa reality ng mga bagay na talagang di na babalik. So, there's an ending. Tanggapin ang dapat tanggapin para maka-move on tayo, Geminis. Okay? Yun ang sabi literally ng Ten of Swords. Acceptance lang yan. Kasi na lang dyan sa isip lang natin. Okay? Tanggapin natin. Kasi that Eight of Swords is parang di mo alam. It's all in your mind. It's all in our mind. So, here, it's already 10 of Swords. Tinatapos mo na ngayon. Kasi, there's a new beginning. There's a new beginning. The next card is the Ace of Pentacles. And previously, you have the Ace of Wands. There's a new offer, new project, new opportunity, and the Ace of, now it's the Ace of Pentacles. There's a bagong opportunity, pera o career. May binigay na si Universe to you, Gemini. Okay? This is a great card also. Because this is a ending of the new beginning. Okay? So, there's a job offer, a promotion. Some of you, makakatanggap ng, siguro makaka-harvest na. Siguro, nakapag-invest ka previously. At ngayon, maka-harvest ka. Okay? Kasi mas malaki itong pera. May extra source of income. Siguro mga side hustle ka na mapag-umimpisahan. Okay? Next, you have the card of the Moon. You have the illusion. Okay? It's just an illusion. Okay? Nasa isip mo lang kasi ang problema. You have the confusion, the hidden truth. Hindi mo kasi nakita yung some of the Gemini. Hindi nakita ang katotohanan. Kasi binabalot yung takot ang isip niya. Nag-illusion siya masyado, oh. Okay? Nag-illusion ka. Hindi mo makita ang truth kasi nakapiring ka dito, Gemini. Hindi mo alam kung totoo ang sinasabi ng isang tao. Hindi mo alam kung totoo ang sinasabi ng email na yon, na bad news na yon, na chat na yon, text na na-receive mo. Hindi mo alam ang katotohanan noon. Kaya sabi ko, kunin mo yung cellphone mo, i-research mo sa YouTube, at makikita mo ang lahat ng hinahanap mo doon. If not, ask ChatGPT how it's true. Kung wala kang pera, punta ng abogado, kung kaso man yan. If not kaso, whether it's kaso, whatever it is, it's found in YouTube. Just try to search it. Okay? Kasi nag-illusion ka dito, oh. Hindi mo alam ang katotohanan kasi nasa illusion ka. Nasa isip mo lang yung takot mo. Okay? Siguro, natatakot ka rin sa masamang panaginip mo. Pwede ka naman eh, pero huwag kang magpatakot down. Okay? Kasi kung wala ka ng control sa bagay na mangyayari, wala na tayong magagawa doon. Pero huwag kang magpagapos sa bagay, hindi mo alam. Okay? Hindi mo alam kung panaginip yun, natatakot ka sa panaginip mo, hindi mo alam, maganda pa lang yung meaning na yun. Kung bad man, hindi mo alam, ending lang yun kasi may bagong beginning na darating sa'yo, Gemini. Okay? So, the next you have the the Lover. Ito ang partnership. There's a partnership, Gemini. Maybe, siguro kung may nagninegosyo dito, you're in partnership. Okay? Okay, may, you're facing a moral choices. Tama ba o mali? Okay, may, also, you're choosing a relationship. Okay? Sino ang pipiliin mo? Itutuloy mo ba or iiwan mo? Keep on moving lang, guys. Kung trabaho man yan, negosyo ba yan, mahirap na ang sitwasyon, keep on going lang. Hindi naman sa lahat ng panahon ay, kung sa negosyo yan, always happy ang sales natin. Kung sa negosyo kasi, pagbaguhan ka lang, huwag man naman damihan yung yung mga responsibilities. Hindi na responsibilities, yung parang mga babayarin ba. Kung mahina ang negosyo, ikaw ang huwag kang maghanap ng magiging sales lady mo. Ikaw ang magtinda para makita mo yung sales mo. Maganda bang mag-hire ka ng sales lady? Or mga helper mo? Kung konti lang naman yung sales mo. Nandyan lang yan sa balanse natin, no? Lalong-lalo na pag may mga at the end of the month, may babayaran talaga tayo. Okay? Kasi, dadami yung
i-expand yung mga expenses ni Gemini. And then, ang mga sales lang natin, kunti lang yon. Especially, bilihin lahat ng ano mo, ang tinitinda mo. So, how much the margin? Okay? Is that enough? Kasi may mga daily expenses ka eh. Okay? Choose wisely, Gemini. Decide wisely. Okay? Next, you have the 7 of Cups. So, marami kang option. You're fantasizing. Para kang nag-illusion versus sa reality. Nahihirapan ka nga dito eh. Nahihirapan kang pumili. Kung anong unahin mo. Kung anong pipiliin mo. Okay? Or marami kang gustong gawin. Dami mong gusto talaga. Pero, kulang naman. Okay? Nahihirapan ka. Huwag kang magpadala sa ilusyon mo, Gemini. Kasi nagdadalawang isip ka kung alin. You're confused. Which is which. Siguro nga, kulang yung budget mo. Marami kang gustong gawin. Lalong-lalo na dito si 5 of Wands. Conflict, competition, construction. Siguro may nagpa-construct ng bahay dito or nagre-renovate. And now, you're thinking, you're worrying here, oh, anong gagawin ko? Kunti lang budget ko, wala akong budget, something like that. Anong uunahin ko? Yung negosyo ko or yung bahay ko? Okay? Some of you is, you're having conflict. It's because of your emotions, oh. Kasi may gusto kang uunahin. Dami kasing plano eh. Ang dami mong plano. Ang daming gusto mong gawin. Ang dami mong gusto mong ayusin. Gusto mong ipapagawa or gagawin. But for me, parang kulang eh. Parang kulang yung mo. Siguro budget mo. May gusto dito magpagawa ng bahay. Wala namang walang sapat na budget. Okay? So, next, you have the Hangman. Paghinto, bagong pananaw. Mag-post ka muna, Gemini. Mag-post ka muna. Isip-isip muna to. Isip-isip muna tayo. Okay? Pag-isipan muna ang gusto nating gawin. Gusto nating lalakarin. Gusto nating umpisahan. Gusto nating development sa buhay natin. I-post natin. Tingnan mo ang relasyon mo. Tingnan mo ang sitwasyon mo. Kung for example, gusto mo magpapatayo ng bahay, tingnan mo yung sitwasyon mo, tingnan mo yung kapirahan mo dyan. May pambili ka ba? May pambayad ka ba sa mga mga workers mo? May pambili ka ba sa mga materialis mo? Kung sa negosyo, tingnan mo kung anong unahin mo. May negosyo ka ba? Yung negosyo, kulangin talaga yung yung budget mo. Okay? I-post mo muna at pag-isipan, tingnan mo yung sitwasyon ng kapirahan mo, standing ng kapirahan mo. Okay? Learn to be patient. Sa lahat ng bagay, Temperance, Gemini, patient, Temperance and a Hangman, be patient. Okay? Look at your situation. Okay? So, next you have the King of Pentacles, stability, financial success. So, don't worry. Darating din yung taong tutulong sa'yo. O some of the Gemini, may tutulong na mayaman. Parang older person here. Mayaman na tao, maraming pera, stable. Okay? Some of you, siguro, may may taong tutulong talaga sa'yo. He's provider. She's a provider or makakatulong sa mga financial needs mo. Saka may King of Cups ka. Siguro ito ay isang mo. If he's not a new lover, he's your partner. He's emotionally mature na tao. Compassionate itong taong ito. Stable ng kapirahan niya. At matured ito. Okay? At siya isang kalmado na tao. Calm. Emotionally calm. Or ikaw. Or baka ikaw. Sinasabihan ng card na maging kalma ka lang sa mga plano mo. Maging kalma ka lang sa emotional situation mo. Kasi some of the Gemini are in stuck or in
Parang hindi makaka-aksyon. Parang takot. Kalma ka lang. Kalma ka lang daw, Gemini. Some of you, you can ask lagi, kuan. You can ask advices to older persons. To, para mga taong may mataas na karunungan sa buhay that is ahead of you, no? So next, you have the Two of Swords. Decision. Nahihirapan kang mag-decision, Gemini. Okay? Nahihirapan. Some of the Gemini, nahihirapan talaga. Kasi nakapiring ka. Di mo alam. Same with the Eight of Swords. Okay? Nahihirapan kang mag-desisyon. Nahihirapan kang pumili kung anong uunahin mo, anong pipiliin mo. Okay? Paano ka nahirapan? Di mo alam yung katotohanan. Alamin mo. Tingnan mo yung sitwasyon mo, Gemini. Okay? And you have the strength. Tapangan mo yung buhay mo. Okay? Self-control. Yun nga, self-control. Kontrolin mo. Look at your situation. Control the situation. Okay? Control your emotion. Huwag magbilis-bilis. Huwag madaliin ang lahat. Harapin ang takot mo, Gemini. Okay? Kasi natatakot ka masyado. Harapin ang takot mo. Hanapin yung katotohanan. Mag-research ka. Okay? Whatever it is, mag-research ka. Itanong mo kung may katanungan ka. Trust in yourself. Even you are in doubt. Okay? Maraming nagdududa sa'yo. Even yourself, nagdududa ka. Alamin mo. Be brave. Okay? Be brave. Gemini, you have that Two of Pentacles. So, you're balancing dito. You're balancing. May sinasabay ka ditong siguro trabaho at pamilya. May dalawang negosyo. Minamanage na dalawang negosyo. Sinasabay yung studies niya at yung part-time job niya. So, may nagja-juggle dito, no? Or some of Gemini, parang binabalanse niya yung pera niya. For me talaga. Ito ang makita ko sa Two of Pentacles. No? Perang, wini-weigh niya yung pera kung igasta ko ba ito? Tama ba ito? Makakaabot pa ba ito? Something like that. No? Makakaabot pa ba kaya ito ng So, yon. So, next you have the Oracle card. This is the Ghost Shift. Ito ang pagbitaw ng nakaraan na patuloy ng hinahabol. Lost souls, unknown destinies. Parang this is the ghost ship for me. The lost souls and the unknown destinies. Parang ito yung nakaraan na mga pangarap ni Gemini. Okay? Mga pagbitaw na sa nakaraan na patuloy kang hinahabol. Oh, parang this was your past na that is still chasing you. Parang hinahabol ka, hinahanap ka ng nakaraan mo. Something like that. Siguro kung pangarap man ito, babalikan mo ito. Okay? So the next is the Key of the Heart. Unchain your mind and find freedom. Yun ang sinabi ko. It's all in your mind. The fear, ang takot ay nasa isip mo lang. Open your mind and accept it, and you can find freedom if you accept it. Whatever it is. Kung anong klaseng fear man yan, accept it. Tanggapin mo yan. Huwag mong katakutan yan. Ko na rin yan before. Malapit akong mamamatay niyan. Hindi na ako kumakain, hindi na ako umiinom, hindi na ako natutulog kasi natatakot ako sa problema ko. Hindi ko na alam, hindi ko pa na nakita yung mga anak ko. Hindi na pala nakapasa ng project. Kasi lagi nang naglalaro kasi hindi na ako nakapag-check sa kanila kasi iniisip ko palagi yung problema ko. Okay? So ngayon, nang nakita ko yung nangyari sa mga anak ko, ay, ano ba lang ginawa ko sa sarili ko? Bakit pinafocus ko yung isip ko sa problema kung wala naman akong nagawa sa problema ko? Kinatatakutan ko lang ng ilang araw, ilang linggo. Halos na nangitim na yung kuko ko. Kasi hindi ko na pala umiinom ng tubig, hindi na ako nagugutom. Malaki na yung mata ko. Kasi hindi na ako natutulog, hindi na ako inaantok sa kakaisip anong gagawin ko or hindi naman nagagawin, natatakot ako. Hindi mo ko makita yung sitwasyon ko kasi wala akong pera. Hindi ko nakikita yung solusyon kasi wala akong pera. Ang alam ko lang, iniisip ko lang yung problema. Ano kaya kung ganito? Ano kaya mangyari? Ganon. Kaya hindi na ako
Wala na akong, hindi na ako nagugutom, hindi na ako umiinom. Yung kuko ko, umiitim na. Oh, parang nakita ko yung sarili ko. Maitim na yung kuko ko. Anong nangyari sa akin? Parang ito na yon. Ayun. I accept. Nalugi ako. I lost. I have a lot of problem. Tinanggap ko yon. Kumain ako. Natutulog ako ng tama. Natulog ako ng tama. Pag accept mo yung problema mo, yon, makaka-move on ka na. Makaka-move on ka talaga. Accept mo lang yon. Kahit anong klaseng takot yon. Ha? Surrender mo sa universe. Surrender mo yon. I'm telling you, pag i-surrender mo sa isang bagay, whether it's a relationship, come what may, sige, sa inyo na yung anong ko. Ayaw mo na sa akin, sige, go. Lumayos ka na. Something like that. If you're in a bad relationship, bigay mo sila. Bigay mo sa universe para makapag-move on ka. Mamatay ka niyan eh. Kahit ano pa man yan, pera yan, anong kaso ba yan, kung anong problema yan, kung parang Eight of Swords, parang na-imprison ka na sa takot. You imprison your mind. Wala, magkakasakit kayo dyan, Gemini. My fellow Gemini. Okay? So, tanggapin mo yan. Surrender mo yan sa itaas. And move on. Pray. Manifest. Alright? Kumain ka, uminom ka, matulog ka ng tama. Tamang oras. Para makapag-isip ka ng tama. At makamove on ka at alam mo yung gawin mo. Alam mo yung anong tamang desisyon ang gagawin mo. Okay? So, the next you have the Eye of the Darkness. Staying alert in the darkness of the night to discover unhidden truths. Pagharap sa takot at mga katotohanan sa loob ng problema or kadiliman. So, face your fear in the dark. Parang ano pala ito? Parang fear of height. Fear of the darkness. Something like that. Yan. So, for me, you can find the solution in the middle of your you can find solution of your problem in the middle of your problem. Paano? Nakita mo yung sarili mo na pag wala kang problema, wala kang kailangan, parang okay lang. Parang kang the fool ba? The fool card. Parang kang the fool ba? Wala lang. Ganun lang. Pero pag magkakaproblema ka, parang makapag-isip ka, nagka-problema na pala ako, anong gagawin ko? Yun. Parang magiging alert ka na. Can you see? Staying alert in the darkness of the night. So, some of you, may ano dito, maging alert ka rin, literally, in the dark. Basta may nagmamasid sa'yo. No? May nagmamasid sa'yo, may nagmonitor sa'yo. Hiding in the dark. Hiding behind the walls. Hiding behind the trees. Okay? So, watch out, Gemini, kung ano man ito. Okay? Kaya't siguro natatakot ka. Some of you, no? Sige lang, mag-pray ka, surrender. Be careful, surrender lang to the universe and pray. Okay? Pray. Next, you have the timeline, the intertwining of the past, present, and the future. So this is this card, Gemini, this is all about the connection of the past, the present, and the future. Ay may connection daw ang lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. Our past is the reflection of what is today. What is you today. Your past is the connection or the result of your today is the connection of your past, or what did you do in the past. And your today and your present will be ay huhubog, or ito ang will influence, or this is what you're doing today is the result of your tomorrow or your future. Kung wala kang ginagawa today, walang mangyayari sa buhay mo, maybe in the future. Something like that siguro. Kung may ginagawa ka ngayon, magkakaroon ka ng result in the future. Okay? So, galaw-galaw tayo mga Gemini. Okay? Baka naman, we're taking advantage of healthy tayo, wala tayong ginagawa, lagi lang tayong nagtingin-tingin ng Netflix, di natin alam, tumatanda na pala tayo, no? Naghihintay sa wala. Pagdarating ang araw, parang tayo, nanak yung head natin, matanda na pala ako, wala na pala akong trabaho, wala akong pera, something like that. Do you get me? So next, you have the travel companion. Meet new companions on the uncharted journey. So, this is, hindi ka maglalakbay ng mag-isa. May kaagapay ka, Gemini daw. So, may tutulong sa'yo sa iyong paglalakay in the journey of your life. Okay? So, whatever you do, put it in your mind that you have somebody can guide you. Kung nasa problema ka, when you have cases, there's someone who can help you, mga abogado. You have, kung nalilito ka, kung anong gagawin mo, you're asking something, you have the AI, ChatGPT, you have the YouTube, you can ask there, you can just type, and you can, a lot of contents there, a lot of ideas are there, okay? ChatGPT, if you ask the AI, ask it,
Ask any questions. If you have problem, ask any questions, and the AI will display all direct answers to you. Iba ng buhay ngayon, guys. Ang dali na, ang napakadali. Nasa iyo lang kung you're lazy. You're lazy to find the truth. Okay? AI can answer you anything, guys. Anything. Under the sun, at the back of the sun, above the sun, beyond your dreams, beyond earth, beyond the ocean. AI can answer anything. Okay? Don't be lazy. That's what I can say. The next oracle card is the bringer of light. Become a bringer of light to illuminate your own path and the path of others. So for me, no? So maging tanglaw sa sarili at sa iba. So for me, the best or the simplest ano dito is something like parang nalimutan ko na. For me, parang tulungan mo yung sarili mo para makakatulong ka sa iba. Okay? Kasi for me, how could you help others if even yourself, you cannot help yourself? Correct? Tama. So that's the simplest example for this bringer of light. And or if you can help, if you have a lot there, if you have abundance, you're prosperous, you have something there, you can help. Okay? If you have the skills, you can help without pay. If you have abundance, you can share. Okay? Just share. If you have the golden, you have the wisdom, you can share your ideas, your knowledge to those who are sad, or those who need light, enlightenment. Okay? Bring light to others. Okay? So I believe all of us have our own blessings to others. We're blessings to others. Wala man tayong pera. Hindi naman palagi pera eh. You can just share your thoughts, your ideas, your advices, good advices to others who are in deep and emotional situation. You can enlighten their mind. You can enlighten their emotion. Okay? You have a lot there, your abundance. You can share. Para magkakalaman din naman yung tiyan nila. May nagugutom dyan. Okay? Don't think of parang mga pansariling materialistic na mga hindi naman necessary sa buhay masyado. Di ba? Simple lang talaga ang buhay. Okay? Simple lang ang buhay. Makakain lang tayo. Wala tayong sakit. Para be a blessings to others, guys. So, guys, Gemini, that's all for you today. From the universe, predictions and messages for you from the universe for your Monday. Thank you so much for watching. If you resonate this, please hit subscribe and like this video. And see you tomorrow. Thank you very much, guys. God bless you more. Bye.